Nandito pa lang tayo ngayon sa Kabuyaw. Napakaraming tao rito kahit tapos na yung holiday. So papunta ako ng Muntinlupa ngayon. Siyempre kasama ko tong asawa ko. Ihahatid ko muna siya. Muna siya sa Muntinlupa hanggang bukas. Kasi tama-tama yun yung time na magpapa-check up naman siya. After ng mahabang biyahe, kailangan naman natin kumonsulta, di ba? Tingnan natin pag may nararamdaman tayong konti, huwag na natin antayin na lumala. So, ayun, ihatid ko lang siya ngayon. Tapos babalik din ako mamaya. Kakape muna ulit tayo sa ating dating favorite na 7-Eleven. Ito, isa sa mga favorite namin ito eh. Kaso sobrang tagal na kaming hindi nakakapagkape rito sa lugar na to kasi siyempre, tumabang nga yung kape ng 7-Eleven, pero subukan natin. Pwede naman itanong kung matabang o hindi, di ba? Kape tayo mga kabento. Ayan, kaya nagkape uli kami dito sa... Matagal na kami hindi nagkakape dito sa 7-Eleven na to. Ngayon na lang ulit. Kasi bago kami magkape rito, tinitingnan muna namin, tinatanong muna namin kung matapang. Kasi kung hindi matapang, hindi namin binabayaran, diba? Pwede naman yung ganun. Mukhang okay naman. Magkakap ng kape, tapos sasamahan mo lang nisi. Wafer, no? Ayos na rin. Mamaya, pagbalik ko, 24 hours naman ang 7-Eleven. Namiss namin itong lugar na to, no? Ito, namiss ko. It's been a long time. Baka may babatiin ka. Hello, sa mga kabenzo. Kamusta na tayo lahat? Kamusta na? It's already 2024. Bilisan mo, ano kagad? 4 ngayon, pa 5. 5, oo. 1.5 agad. Tapos sunod, February na kagad. Sunod, Pasko na, bago Pero may mga plano kami dito sa 2022. Gusto namin sana mangyari lahat. Gusto namin kasing gusto namin kasing unang-una, hindi lang para sa sarili namin, para sa lahat, di ba? Mahap yung ganun eh. Pagkaplano ka, hindi lang para sa sarili. Diba? Kailangan para sa lahat. Para everybody happy. Dito pa lang kami sa may ano ba to? Iugan ba to? Sa Kabuyaw? Mahaba-haba pa ang biyahe namin dahil papunta kami ng Southville. Lupa. Muntinlupa. Yung destination namin. Para ihatid siya. Tapos ako, uuwi ako mamaya. So, sama-sama pa rin tayo mamaya. Pa-check up muna ako. Mag-coffee break dito sa aming dating favorite. Hanggang ngayon, favorite pa rin naman namin eh. Kaso lang, syempre, ganun talaga eh, pag nagmamahal eh. Pero okay ngayon yung coffee, medyo nagising talaga kami ngayon. Kasi malayo-layo pa rin ang biyahe namin ngayon. Kaya malaking tulong din. Kasi wala kaming dalang ano ngayon eh. Syempre, pag mga gantong hindi gano'n talagang mga
malala yung biyahe, hindi naman kami nagdadala ng kapihan namin. So napipilitan kami magkape dyan sa mga tabi-tabi. Eh di tabi-tabi pala, sa 7-Eleven pala kasi sa tabi-tabi. Eh minsan 3-in-1, hindi kasi kami nagkakape ng 3-in-1. Well, tuwing New Year's kasi hindi na namin pinag-uusapan yung mga tinatawag na New Year's resolution. Ginagawa na lang namin, meron kaming dinadagdag, meron kaming ibinabawas, meron kaming ini-state. Hindi lahat, hindi namin sinasabi sa sarili namin na hindi na kami inom, hindi na kami ganun. Yung marami, di ba, may mga ganun mga New Year's resolution. Eh, hindi kami ganun mag-isip tuwing New Year. Ang iniisip namin, kung may dapat ba kaming baguhin, may dapat ba kaming idagdag, may dapat ba kaming bawasin, yun yung tinitignan namin. Kaya ang ginagawa namin, tinitignan namin, niraramdam namin kung ano yung mga dapat namin gawin. Pero siyempre more on talagang pag nag-isip kami every New Year, yung pagiging improvement ng siyempre ng sarili mo, di ba? Kumbaga yun yung tinitignan namin kung paano namin ma-improve yung sarili namin. Tinitignan namin kung ano yung mga ginawa namin nung last year, kung tama ba o may mali. So doon namin pinagbabatayan. Hindi kami nagkakaroon ng New Year's resolution. Kasi minsan nasasayang lang yung ganun yung mga New Year's resolution. Hindi rin naman natutupad. Kasi once na nagsabi ka ng New Year's resolution mo, tapos once mo lang ma-break, wala na, hindi mo na tinupad yun. So mahirap magsalita kasi. Kaya ang ginagawa namin, hindi kami nagsasalita, hindi kami nagsasabi. Hindi na namin inaantay yung bago matapos yung taon. Pagkalipas ng taon, saka mo lang pupunahin yung sarili mo. Kasi anytime naman pwede kang magbago. Kaya hindi mo na kailangan antayin pa yung parang antay mo, sasabihin mo next year hindi na ako gano'n, hindi na ako ganyan. Hindi naman kailangan yung gano'n. Alam ka namang every year ka lang magbabago, diba? So pwede ka naman magbago kahit hindi pa pumapasok yung taon. Kahit kapapasok pa lang nung taon, kahit nasa kalagitnaan ng taon, pag alam mo namang masama sa'yo, hindi, wag mo lang patagalin. Pwede mo nang baguhin agad yun. Ngayon kung mabuti sa'yo, di okay yun. Wag mo nang baguhin, dagdagan mo na lang, o kaya mag-stay ka na lang dun. So ganun naman talaga yung buhay Kapag ka nakikita mong tama yung ginagawa mo, wala kang inaapakang kapwa, maganda naman yung ginagawa mo sa buhay mo, di stay ka na lang, tuloy mo lang. Pag nakita mong medyo kulang, dagdagan mo ng konti. Pag nakita mong sobra, bawasan. So ganun lang. One way dito kasi ginagawa yung kalsada. Minsan kasi pag walang bantay rito sa lubungan talaga nakakatakot din, ang hirap din ng ganyan. Kaya pagka napapatsempo kaming natigil kami dyan, binibigyan namin yan kahit konting barya kasi malaki rin naman na itutulong nila Hindi na tayo dyan kasi makakapasok pa rin naman no? Kaso parang malubak dyan no? Parang mas mahirapan dumaan dyan. So dito tayo sa Ganda. So ang plano natin, mahal, siguro yung matagal na rin natin planuhin uli natin yung Cabiang Tunnel. Punta kaya tayo ron sa lugar na yun. Minsan tambay tayo dyan, dun sa loob. Punta tayo, maglakad tayo, parada natin yung motor dun sa may sa tamang paradahan. Malapit-lapit na tayo sa Southville.
circle yan. Ikot. May papunta ng Molino dito eh. So hindi tayo pupunta doon, dito tayo. Ano? Southfield 3. Dati meron ditong pagkalalim-lalim na tulay. Eh marami na raw na aksidente dito sa tulay na yan. Kaya ginawa nila, in-elevate nila. Kaya hindi na siya palusong. Dati talagang lusong na lusong yan. Hindi ko alam bakit maraming na aksidente dyan sa lugar na yun. Baka siguro sa sobrang lusong hindi nila nakokontrol. Kaya ginawa ng paraan to para mabawasan yung aksidente. Ayan o. Ito yun, yan yung tulay na yun. Yan yung dating pagkalalim-lalim na lusong talaga, tapos bigla kang take off. Ayan, mukhang okay na ngayon. Tignan mo. Ito, yan mismo. Ano, tinambakan yan. So naging patag na siya kasi napakalalim yan. Tapos bigla kang take off ng ganun. O yun, nabawasan talaga. Malaki yung nabawas sa aksidente. Wala na masyado. So welcome to Southfield. Lapit na tayo dun sa destination natin. Tapos hindi rin naman ako magtatagal, aalis din agad ako. Galing naman nun, no? Ala, sige. Kasi nagtataka ako sa mga galolo. Yung bang alam mo yun, yung masikip yung kalsada pero talagang sobrang bilis pa rin nilang magpatakbo. Kasi hindi mo maintindihan kung bakit. Diba? Baka nagmamadali, mukhang tinatawag na ng kalikasan. Alam mo yun, para talagang bumabarurot eh. Hinahanap ko ngayon yung battery ng GoPro ko. Nahulog. Hindi ko na siya makita. Eh binabaybay ko yung dinaanan ko. Sana makita ko pa kasi sayang din yun. So wala, hindi ko makita. Tinitingnan ko doon kasi sa kabilang side kanina ako galing. So sana makita ko pa. Maya pagka ano, iikot ako. Kasi sayang din kasi. Try ko umikot ng isang ikot. Sayang kasi, kaya kailangan hanapin ko yun. Kasi nilagay ko dun sa charger, maluwag na pala yung charger. Siguro nung nalubak ako, tumalsik. Ayun, nawala. Sayang. Ang mahal pa naman ng battery. Ikot tayo, ikot lang. Tapos mamaya, diretso na tayo. Pag talagang hindi natin nakita, eh wala na tayong magagawa. So balik tayo dito sa dati natin inikutan. Teka, paano ba yun? Dito. So ayan, dito ako galing kanina eh. Palagay ko baka dito sa Pangkiliti na to. Kasi dito tayo katingin na dumaan. Yun. Sabi ko na nga ba eh. Ay, hindi naman nasagasaan. So worth it ang ano natin. Worth it na bumalik tayo. Kasi nakita pa rin natin. Kasi ramdam ko yung ano eh, yung kaninang Pangkiliti na talagang doon ako natagtag eh. So ayun, in-expect ko na doon talaga mahuhulog. So ayun, buti na lang, hindi sayang yung balik natin. Ginamit ko na yung malakas kong ilaw. So okay. Nakakatuwa kasi nabulutan ako ng tinik. Kasi kung bibili pa ako, syempre gastos na naman. Unang pasok pa lang ng New Year, gastos na kagad. Kasi sa totoo lang, kabuuanan ngayon ng ano ng motor natin. Kaya talagang gagastos tayo sa rehistro ngayon. Sabi ko sa
sayang din naman kasi kung bibili pa ako ng battery, dagdag gastos din. Kaya thank you Lord, nakita ko tama yung kutob ko. Buti sinunod ko yung kutob ko, tsaka pinagtiyagaan kong hanapin. So let's go. Solo na ako ngayon kasi naihatid ko na. Hindi na ako nagtagalkan doon kasi yun nga, nagmaniobra kaagad ako para hanapin yung baterya kasi niisip ko baka masagasaan ng masagasaan. Kahit makita ko durog na rin naman, sayang. Okay naman kasi isipin mo, ang tagal ko nang medyo malayo-layo rin yung tinakbo ko pero hindi siya nasagasaan. Kumbaga, kung nasagasaan siya na nasagasaan, wala, durog din. Titignan ko kung talagang hindi siya nasagasaan. Kasi siyempre, di naman ako pwede tumigil lang napakatagal dun sa highway na yon. Kaya dito ko siya titignan. Siguro nasagasaan siya pero hindi siya napuruhan. Ayan oh. Bukas, ligo ka ha. Kasi ayusin na kita ng unti-unti. Kakabit natin yung mga play rings. Kasi hindi na kayo pwede magpariso ng walang play rings, ng hindi kumpleto. So kailangan ikabit natin yung side dito. Kasi ginagawa ko kasi kapag syempre pagka yung malayo biyahe, tinatanggal ko talaga yung play rings. Kasi unang-una, kapag yung walang play ring sa gilid, may access ka kaagad dun sa karburador. Basta may access ka kaagad sa makina, sa mga kung ano-ano pang mga dyan, yung katulad ng spark plug, may access ka kaagad doon. So hindi ako nahihirapan na kumalikot kapag yung kailangan kong palikutin. Unlike na nakakabit yung play rings dun sa gilid, kailangan ko pang kalasin yung play rings bago ako makapagkalikot. So bahala. Although bago naman talaga ako bumiyahe ng malayo, kinukondisyon ko naman yung motor. Pero syempre, hindi mo naman talaga ine-expect. Kagaya nga nung nangyari sa amin dun sa Baler hindi ko naman ine-expect na madudurog yung rubber damper namin dahil unang-una bago. Tapos akala ko matibay. Yun ang mga hindi ko ine-expect. Nakapagbaon ako ng mga parts, ng mga possible na pwede kong kailanganin pagdating sa biyahe, yung mga possible na akala ko na masisira. Pero yun nga, hindi ko akalain na madudurog yung rubber damper ko. Pero syempre sa bagay, sa tindi ba naman ng inaahon namin talagang may tendency talagang madurog. Yun nga lang kasi noong time na yun, talagang hindi ko ine-expect na ganong katindi yung mga aahunin namin, yung lusog, tas biglang ahon. Tapos medyo mabigat pa kami noon. Pero maraming salamat kasi napagtagumpayan namin lahat yun. Yung lahat nung mahihirap na mga sitwasyon natapos namin. Kaya okay yung rides namin na yun. Siyempre ang tanong kung uulitin pa ba namin yung ginawa namin na yun. Siyempre naman kumbaga kailangan lang ng pahinga. Balang araw gagawin uli namin yung pagganon namin. Pero by this time medyo alam na namin kung ano yung mga sitwasyon, kung paano yung discarding gagawin namin. Kasi noong time na yon, siyempre hindi naman namin alam talaga kung ano yung mga kakaharapin namin. Dahil unang-una talaga may mga surprise talaga na ganito pala yan, ganun pala yung kataas. Siyempre may mga hindi talaga ini-expect talaga. Pero next time kung babalik kami ron, expected na namin lahat. Kasi na-unlock na rin naman namin, napuntahan na namin. Kaya hindi na kami magugulat kapag nakita namin na ganito pala tong lugar na yan. So, pero syempre mas exciting pa rin yung talagang hindi mo alam kung ano yung kakaharapin mo. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin pa uwi. Tapos inaantay lang natin magutom. Pag nagutom tayo, kakain tayo. Pero kanina kumain na ako bago ako umalis. Siyempre gusto ko kasi ang totoo talaga, kaya gusto kong kumain ng kumain. Gusto ko magpataba ng konti bago ko mag-exercise. Kasi siyempre may plano talaga ako na ano ba yun, yung to get fit sa 2024. Gusto kong hindi naman ako totaling hindi naman totaling talagang masculine yung katawan ko, yung ganon sa
nung mga nakaraan. Pero wala lang. Siyempre gusto ko tumaba muna. Kasi mas gusto ko naman, ayoko rin naman talaga ng sobrang payat. Gusto ko medyo mataba ako ng konti. Kasi mas maganda pa rin naman mas malakas kasi pagka mas malaki. Yun lang naman din ang totoo dun Siyempre pagka payat ka masyado, parang feeling mo mas mahina ka. So ang ginagawa ko, sinasadya ko talaga na magkalaman yung yung muscle ko ganyan, lumaki yung braso ko. Kahit sabihin yung medyo tumaba ng konti, mas okay yun kaysa naman sa payat tignan. Kaya kakain tayo. Dami sinabi, gusto lang kumain. Ulo. Ayan, malapit-lapit na ako. Meron ako dito kinakainan ng pares. Ayun. Medyo order tayo ng isang pares. Kain tayo. Just like that. Ay, captain. I can't resist, but I need to eat. It's been a long time. Siyempre kasi gabi na rin naman so talagang nag-crave lang talaga ako kasi gusto ko ng maasim, kaya ilagyan ko siya ng maraming kalamansi.